Masayang-masaya po ako na makita kayong lahat sa araw na ito. And welcome to the best place for you to be here every Sunday. So I am Jerlyn Gonzalez po, one of the YROC leaders here in YROC Central. And because you are in the best place to be every Sunday, let's say hi rin to the best people to be with today. So pakitapik po yung kaibigan niyo sa inyong tabi. Ayan, say hi! Ayan, hello po. Ayan, so, ayan, I'm so excited for everyone po because in just a few minutes po, we will gonna be experience a time of worship. We're gonna hear a powerful message of God through our pastor and we will show our heart to God with our giving. At marami pa pong inihanda at gagawin ng Panginoon para sa araw na ito. So, ready na po ba ang lahat na magpuri? Yeah. And as we prepare to our worship, I just want to share this verse po. So, from Psalms 86, verse 11 to 12, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you, Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forever. Grabe po yung puso ni David habang sinasabi niya tong mga katagang ito, no? And sana po ngayong araw, habang ginugusto po nating papurihan yung Panginoon, maging katulad po tayo ni David, hilingin din po natin yung puso na undivided. Magkaroon po tayo ng focus sa Lord ngayong araw, di ba po? From Monday to Friday po or even Saturday po, nandun na tayo sa workplace natin. Sana yung Sunday natin, ibigay na natin sa ating Panginoon na nag-provide ng mga bagay na yon. So, may I invite you po to all to stand. So, let's pray po. Yes, Heavenly Father, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Holy Spirit, hallelujah, Father. Lord, we thank you, Lord God, for everything that you've done in our lives, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hinayaan niyo po kaming magising, Lord God. Hinayaan niyo po, Lord God, na makarating po kami niligtas sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa mga taong kasama namin sa araw na ito at sa mga taong idadako mo pa po, Panginoon. Lord, we believe, Panginoon, na hindi po ordinary itong araw na ito dahil magiging extraordinary ito dahil, Lord God, kakausapin mo po kami, Panginoon, may babaguhin ka sa puso namin. And naway patuloy po naming maranasan ang pag-ibig mo. Naway patuloy po kaming nakafocus lamang sa iyo. Lord, we praise you, we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Kawan tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Kapapalakpakan po natin ang ating Ama. Praise you, Lord. So, naniniwala ba ang lahat ng Panginoon kaya niyang gawin lahat? Yes, no? He can do all things. Marami nang ginawa ang Panginoon for the first half of the year at lalo't higit sa second half ngayong taon na ito. Naniniwala ba kayo ron? That God can do even greater things for the second half. For He said in His word, now to Him
offering to our God. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, God, for we bless your name, God. For you deserve it, God. And Lord, sobrang nag-expect po kami sa iyo, Panginoon, that Lord, this year, God, marami ka pa pong gagawin sa amin, Panginoon. Marami ka pong gagawin sa simbahan na ito, Panginoon. As you said in your word, Lord God, you can do far more abundantly than all that we ask, than all that we think, Panginoon, according to the power that is at work within us, God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na malaki ang gagawin mo sa simbahan na ito. And Lord, that your Spirit, that your power is at work within us. This is our desire, God, na meron kaming magawa para sa iyo. But God, hindi po namin ito kaya ng kami lang. What we need is your Spirit. What we need is your fire. What we need is your power, God. Hayaan mo, Panginoon, na hilingin po namin sa iyo ngayon ang apoy na nanggagaling sa iyo. That, Lord, our desire is for you to consume us with your fire. Consume us with your Spirit, your powerful Spirit, Panginoon. Because we know, God, there is more for us. There is greater things, Panginoon, na gagawin mo para sa amin, sa simbahan na ito, Panginoon. So God, this time, we ask for your fire. Consume us. Consume us with your fire, God. We want your fire. Let's worship. There must be more than this. Oh, breath.
want to be the salt and light of this world, Lord. Have your way in us. Have your way in us, Lord. Many times, God, many times, Lord, we failed you. But Lord, every day, God, we just wanted, Lord God, to cry out our hearts, Lord. Stir up the passion in us, Panginoon. Buhayin mo pong muli ang aming puso, Lord God. Mga pusong nanlalamig, Panginoon. Mga puso, Lord God, na naging stagnant na, Lord. But Lord, in Jesus' name, consume us with your fire, Lord. Consume us once again with your fire, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. This is our heart's cry, Lord. Come on, once again, let's worship the Lord. Stir our hearts, Lord. Stir our hearts, Jesus. Stir our hearts, Lord. Stir our hearts, Come on, church. Let's give the best hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, for your goodness. Even from the beginning, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, that song, Lord, is a reminder of your goodness, Lord. That in every phase of our life, through highs and lows, Lord, you are there, consuming us. Consuming us, Lord. This morning, we just wanted to worship you, to honor you, Lord, and thank you for everything you have done in us, Lord. Maraming beses, Panginoon, na nadadapa kami, Panginoon. Gusto nang tumigil. But Lord, thank you. Thank you that you are always with us, Panginoon. Once again, Lord, we come before you to worship you. Lord, nais naming mabuhay para sa iyo, Panginoon. Nais namin, Lord God, na ikaw lang ang maluwalhati sa aming buhay magpakailanman, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kami ay magpapahayag ng kadakilaan mo. Nais sabihin sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. In Philippians 4:4-7, kapatid, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, come on, kapatid, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and your minds in Christ Jesus. Yes, Lord, we just wanted, Lord God, to thank you because we know, Lord, hindi pa man din namin nakikita o natatanggap, Lord, naniniwala kami na ikaw ay kumikilos, Panginoon. Batid mo ang lahat, Panginoon, ikaw ang nag-iisang Diyos. You know everything, Lord. You know everything about us. Even all our thoughts, even all our doubts, Lord.
you know it. And this morning, God, wala kaming ibang gusto, Panginoon, kundi isurrender lahat sa iyo ito, Panginoon. Lord, sinusurrender ko na, Lord God, ang pagiging mahina namin. Sinusurrender na po namin, Lord God, itong pagkakataon ng buhay namin, Panginoon. Lord, sinusurrender na namin sa iyo lahat, Panginoon. And Lord, we just wanted, Lord God, this morning to really worship you in spirit and in truth, Lord God. To glorify your name, Lord God. To magnify your name, Lord. And Lord, we pray, God, that your Holy Spirit work within us, Panginoon. Holy Spirit, we invite you. Holy Spirit, we surrender everything to you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. I surrender, I will yield, I will bow down, and I will live, I will seek you all my days, and I will follow.
You are Lord of all. Yes, our King of Kings, the Lord of Lords. You deserve our life, God. You deserve everything. All that we are, you deserve it, God. That, Lord, our prayer and our desire is to really glorify you. To really lift up your name. To bring your name up, Jesus. We thank you, God. And Lord, we will always remember this day as we decide, God, to surrender everything to you, to give our lives to you again and again. That, Lord, every day we will decide to surrender and give our lives to you, God. For you deserve it because you are our Lord of all, God. Maraming salamat po, Panginoon. Nararapat ka po, Panginoon, sa aming mga papuri, sa aming mga pagsamba, sa aming awitin, Panginoon. You deserve it, God. We praise your name. We lift you up. In Jesus' name, Amen. 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 Grabe po, no? Grabe po talaga ang ginagawa ng ating Panginoon sa araw na ito. So, pwede ko po bang malaman kung sino po dito yung na-bless sa ating praise and worship? Ayan, humayaw po yung na-bless sa ating praise and worship. Ay, parang wala pong na-bless. Again, humayaw nga po lahat ng na-bless sa ating praise and worship. Okay. So, ngayon po, grabe po yung naging message ni Lord, no, sa ating praise and worship. And kaya po ng binabanggit natin kanina, di ba? Lord, use me, mold me. Diba? Send me. Sana gaya po ng awitin na binabanggit natin, naway tunay po na narito tayo upang magpahubog, magpagamit at may padala para sa mga nangangailangan pa sa Kanya. Thank you so much to our worship team for leading us and praise God po sa buhay ninyong lahat. Worship pa lang yan, pero marami pang inihanda ang Panginoon para sa atin sa araw na ito. So excited na po ba tayo? Ayan, excited na ang lahat. So again, welcome everyone sa ating ikatlong Sunday Worship Celebration para sa buwang ito. And we have a lot of reasons to celebrate. At isa doon ay dahil meron tayong new friends. Ayan, kaway-kaway naman sa mga new friends natin. Ayan, para sa mga malapit sa ating new friends, kung pwedeng ngitian natin yung magandang ngiti. At pwede pong ating kamayan yung ating mga new friends. So maraming salamat po. So again, welcome sa lahat. And Y Rockers, naway patuloy tayong ma-excite sa magiging message ng Lord para sa atin sa umagang ito. Handa na po ba tayo sa ating next exciting part? Handa na po ba? Ayan. So this July po, we are talking about signs of maturity. Tama? Ayan. So, and last week po, pinag-usapan din natin kung paano ba tayo magiging fully functional and responsible disciple of Christ. Tama? Ayan. So, this morning po, we will discover how to be a fruitful disciple naman. So, gusto niyo po yun? Okay, yes. So, let's find out as we hear God's word today through our speaker, our Central Youth Pastor, Pastora Hansky Joyce Jose. Palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Ayan, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating lahat. Ayan, pag-uusapan po natin, tuloy-tuloy po this month. And ang topic natin for today is about fruitfulness or bearing fruit of people being saved and transformed. So last week po pinag-usapan natin is about a maturing Christian is becoming functional and responsible. So yun po yung natakal natin last time ng isa pong mananampalataya na may strong conviction, they will continue to mature as they use the gifts of the Lord that the Lord has given them. At ngayon naman po, na tayo ay nagmamature, ngayon na tayo ay nag-grow,
'Di ba? Ano nga naman po ang evidence? Paano po makikita na tunay na nag-grow talaga yung isang tao? Yan, yun yung pag-uusapan. Ganda ng boses ko. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, fruitfulness? Ayan. So, ang fruitfulness po or ang pagiging mabunga ang pag-uusapan natin at mahati po ito sa 3 parts. Ayan, unahan ko na po kayo, sabihin ko na po sa inyo kung ano po yung magiging parts natin para hindi niyo po hintayin yung dulo. Ayan. Una, pag-uusapan po natin yung 3 principle of fruitfulness. Ayan. Pangalawa, paano ba natin malalaman kung fruitful nga ba tayo? So mag-a-assess tayo dun sa second part. And lastly, how can we achieve fruitfulness in our lives? Paano naman natin siya ma-achieve sa buhay natin? So, ang concept po ng pagiging mabungay, isang common theme po throughout the Bible. Palagi pong panawagan sa atin ni Lord bilang mga sumusunod sa Kanya na mag-bear ng fruit. Kaya po pag-uusapan natin itong parable na to para makita po natin ano po yung view ni God about fruitfulness. So, sabi po sa Luke 13:6-9, lagi na po ito natin naririnig, tama po ba? Yung tungkol po sa fig tree or isang puno ng igos. So, tignan po natin ano po yung mga insights patungkol po dito sa verse. Una, makikita po natin na kapag sinabing fig tree o puno ng igos, they are valued for their fruit. Mahalaga po na makitaan ng isang puno ng bunga. Kasi it is a symbol of prosperity. Pangalawa po, sa parable, makikita natin na ang fig tree ay nakatanim sa vineyard along with the grapes. So, ibig sabihin, itong puno na to, nakatanim siya sa lugar na meron po siyang kasamang ibang tanim. Kumbaga, meron din pong grapevine doon sa lugar kung saan siya nakatanim. Kaya hindi lang yung grapevine nagko-consume ng land or nagko-consume ng nutrients, pero pati itong fig tree na to. Ayan. It takes a portion of the land. And lastly, most fig trees will bear fruit after 10 months. Alam niyo po ba? Ni-research ko meron akong nakita na actually 6 months lang nagbe-bear na siya ng fruit. At grabe po ang effort just for this fig tree to mature and bear fruit. Ibig sabihin, kapag hindi namunga ang isang puno, hindi lang siya nakaka-consume ng space. Nagtatanim po ba kayo? Kasi before nung kay Lola po ako nakatira, hindi po ako nagtatanim, pero nakikigulo po ako doon sa pananim niya. So kapag sabi ko, ano ba yan? Ang dami ng bunga. So nakikigupit ako. Tapos alam niyo po yung nai-style siya Ganito, gusto ko pa box lang yung itong halaman na to. So nakikigulo po ako doon. Minsan nililinis ko yung mga tuyong dahon. Ayan. So alam po natin, tama po ba, especially sa mga nagtatanim, na mahalaga po, kapag nagtatanim tayo, gusto natin lumalago. Gusto natin meron tayong nakikitang bulaklak or kung namumulaklak yun. Siyempre, cactus na mamulaklak. Gusto natin ng bunga, kung fruits yan. Diba? Kaya po sabi sa verse 7, He said to the man who took care of the vineyard, For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree. 3 taon ko na itong hinihintay na magkaroon ng bunga, pero wala akong makita. Sabi doon, cut it down. Why should it use up the soil? Imbis na makihati itong puno na to, bakit hindi na lang natin yan putulin? Kasi 3 taon na rin naman siyang hindi nagbubunga. That means, malaki na po yung naibigay na panahon at resources para lang po mag-grow yung fig tree na to. And kailangan po natin maintindihan, lahat po tayo na nandito, katulad po ng kung paano natin gustong lumago yung mga bagay na napapasa kamay natin. Kahit nga simpleng laro lang sino dito naglaro ng farm bill dati? Kung di kayo makarelate sa magtatanim, farm bill na lang. Or naglaro ba kayo ng isda, yung dumadami? Ay, naglalaro po ako niyan. Plants versus Zombie. Di ba gusto natin lumalago? Gusto natin nag-grow? Ganon din po ang concept ni Lord. Concerned po siya sa fruitfulness natin. Genesis pa lang, ano po ang sabi kay Adan at Eva? Humayo kayo at magparami. So, kay Lord, mahalaga ang view niya ng fruitfulness. It is a fulfillment of our purpose. Tayo po ay i-bless ni Lord at bibigyan niya tayo ng grace, pero kailangan po may fruitfulness. Okay? So, ang una po nating principle is this. God requires fruitfulness.
God requires fruitfulness. Actually, naisip ko din talaga nung binabasa ko to, God expects fruitfulness sa atin. So para maintindihan natin yung buong context ng story, kasi nasa verse 6 to 9 tayo, medyo babalik po tayo sa verse 2 and 3. Okay? Verse 2 and 3. Sabi po dyan, Jesus replied to them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they have suffered in this way? I tell you no, but unless you repent, change your old way of thinking, turn from your sinful ways and live changed lives, you will all likewise perish." So unang point po ulit natin, God requires fruitfulness. God expects fruitfulness. So ibig sabihin na ang verses po 2 and 3, for yung 6 and 9, ito po ay patungkol po sa repentance. At ang pinaka-pinupunto po dito ay ang pagkakaroon po natin ng pagsisisi. Ibig sabihin, pero pag meron po palang tunay na pagsisisi sa buhay ng tao, meron pong nagbabago. At kapag may nagbabago, yan po ay lumalago. Okay? Ang repentance po ay continuous process. Nag-agree po ba kayo doon? Meron na po ba ditong perfect after mag-LR? Diba? Actually, doon pa lang po nagsisimula yung pagbabago natin. Pero everyday po, tayo po ay tinatawag ng Lord para lumapit at humingi ng tawad, magsisi, magpabago ng isip sa Kanya. Dahil alam po natin, kahit matagal na po tayong believer, marami pa pong pangit sa buhay natin. Diba? Alam niyo po ako, siyempre, na po ako, 10 years. Tapos, nung nag-start po ako, mainitin po talaga ulo ko. Onting, himinga ka lang. Alam mo, mainitin po talaga. Pero hanggang ngayon, may mga times na nag-show up pa rin po yun. At kailangan ko po siya constantly ipabago kay God. Kailangan makita sa akin yung fruitfulness that God is love. At kailangan ko pong mahalin yung mga tao na nasa paligid ko. Tama. So tayo pong bilang mga tao, kailangan po meron tayong constant na pagbabago. Makikita mo po sa isang disciple na meron totoong relasyon sa Diyos, ay patuloy po siyang nagre-repent. Kasi the more na lumalapit ka kay Lord, tama, the more na nakikita mo ano yung pangit sa'yo eh. At the more na nakikita mo yun, dapat the more ka nagde-decide, Lord, kailangan ko po ng tulong. At the moment na nagde-decide po tayo na lumapit sa Panginoon, binabago niya po tayo at imposible na hindi po tayo magkaroon ng bunga. Ang problema lang po ng karamihan sa atin, wala po kasing pagsunod. Ngayon, kung wala po tayong pagsunod, wala po tayong pagsisisi, wala po talagang bunga. Wala po, kahit ano pong paggagawin natin dito, wala. Pwede po natin gawin sa harap ng ibang tao. Pero alam ni Lord kung meron talaga nagbabago sa puso natin. At sabi po ng verse, kung hindi tayo magsisisi, papunta po tayo sa kamatayan. Ang mga tao pong hindi nagsisisi, papunta po sa kamatayan, we will perish. Ibig sabihin po nito, unti-unti po tayong namamatay. At ang isang tao na unti-unting namamatay, unti-unti nawawalan ng bunga, unti-unti nalalanta, at katulad ng ginagawa ko sa lola ko, kinukuha ko yung lahat ng nalanta na at tinatapon ko sila. Kapag wala pong repentance, hindi po magkakaroon ng fruit ang buhay. So ang una po is talagang ina-expect ni Lord. Dapat magbunga po tayo. Pangalawang principle po, fruitfulness means you are changing and transforming. Fruitfulness means you are changing and transforming. So again, gaya po ng nabanggit kanina, for a fig tree, kapag hindi ka fruitful, nagsisimula ka ng mamatay. Diba? Ganun naman po yung mga halaman eh. Kapag ini-expect mo na magbunga ng, lemon, diba? Tas ilang buwan mo nang hindi naman nagbubunga ng lemon, tas tutuyo-tuyo lang yung dahon, di ba namamatay? Papunta siya sa kamatayan. Papunta siya sa pagkalanta talaga. At malaki po yung paghihinayang ng master dito kasi nag-alat po siya ng time. Nag-alat po siya ng resources dun sa fig tree na to at talagang yung tagapangalaga, ayaw niyang sukuan yung puno. Ayaw niya pong sukuan. Kaya sabi ng master sa servant, sa verse 8 and 9, "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year." Isa pa pong taon,
isa pa pong taon, pagbigyan mo pa po ako. I'll dig around it and fertilize it, and if it bears fruit next year, fine. But if not, then cut it down. So, kagaya po natin na nag-expect ng bunga, ganun din po ang Panginoon sa atin. So, what happened in the story is, the tree was given a chance to bear fruit. Ibig sabihin, lahat po tayo, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbunga. Kasi binigyan niya po tayo ng time, binigyan niya po tayo ng resource, nag-spend po ng time ang Panginoon sa atin. Dahil gusto niya rin po tayo maging kagamit-gamit. So, dapat po nakikita siya. Hindi kailangan, kasi automatically naiisip natin, fruitfulness, discipleship. Totoo, pero hindi lang po siya dun. Pag-uusapan natin siya mamaya. Pangatlong principle po, fruitfulness is to flourish and multiply. Ito po yung sinasabi ko kanina sa Genesis 28:3, may God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you so that you may become a great company of people. So sa Hebrew culture po, ang fruitfulness at ang multiplication magka-partner sila. So kapag sinabing ikaw ay fruitful, this means in Hebrew para, which means to bear fruit, and equivalent po siya sa flourishing and increasing. The word multiply also connotes to enlarge and to increase. So kapag sinabi po natin na fruitful, dapat po tayo ay lumalago, nag-e-enlarge, nag-i-increase, nag-multiply. Ganun po ang concept ni Lord ng fruitfulness. Ngayon, pupunta po tayo sa second part. Magkakaroon po tayo ng assessment sa sarili natin. Paano nga ba natin malalaman kung tayo talaga ay fruitful? Ready na po ba kayo? So, ang first point po natin is, you are thriving in your life and calling. Okay? You are thriving in your life and calling. Sabi po ng verse 3, nang binasa po natin kanina, may God Almighty bless you and make you fruitful. And according po sa dictionary, pag sinabing flourishing, this refers to the state of thriving or prospering in various aspects of life. Ibig sabihin po, covered lahat ng aspects. Again, kanina, baka iniisip po natin, sa area lang siya ng discipleship, pero part po yun. Ibig sabihin ng isang taong nag-grow, alangan naman lumalaki yung puno, tas yung branches, ito lang na side na to, nag-grow, tas sa side na to, ang lalaki ng part na to, tas sa side na to, ganito lang. Lahat po siya sabay-sabay, all aspects, covered po yung physical, mental, emotional, at kasama po doon yung sense of fulfillment and purpose. So pag sinabing nagtatrive or nagpa-flourish sa buhay, hindi necessarily about wealth lang. Kasi kung doon, bababa na po ako sa stage. Kung about sa wealth lang po at material things, about sa fruitfulness, diba, bababa na po ako dito kasi hindi lang po siya tungkol doon. Kapag sinabi po nating fruitful tayo, lumalago po tayo sa lahat ng area ng buhay natin. Ang punto po nito, bawat araw, may binabago po ang Lord at inaangat po niya tayo paunti-unti. So kapag sinabing thriving, may improvement. Okay, yun na lang. Mas madali. Kesa flourishing, may improvement, may level up. Makikita po natin na may ginagawa si Lord sa buhay natin. Possible sa career, sa ministry, sa discipleship, pwedeng sa business or sa pag-aaral, pwede rin sa character, sa attitude, sa mental health, at maaari din pong sa ating pamilya at relasyon sa ibang tao. Kailangan po siya mag-grow. Hindi natin pwedeng sabihin, I'm growing, pero hindi po ako mag-build ng relationship. I'm growing, pero ayoko mag-effort sa career. Ayoko maglaan ng time sa discipleship. Hindi siya pwede. Ang isang tao na nag-grow, i-cover nung growth niya lahat ng branches. Mag-grow ka in all the areas. So, makikita mo na ikaw talaga ay fruitful kapag ikaw ay nagtatrive in your life and in your calling. And pangalawa po is, isang sign na you are fruitful, sabi dyan, you are gaining influence and you have a clear impact on people. Sabi po ng verse again sa Genesis 28:3, so that you may become a great company of people. So, company means likal in Hebrew. Ang sabi po dyan, multitude or assembly. Ibig sabihin, kapag tayo po ay fruitful, tayo po ay dapat mag-multiply.
Ayan, tayo po ay meant to multiply. Tayo po ay meant to gain influence. So ito po, gaya po ng isang punong malago, hindi naman po natin maiiwasan na dapuan niya ng ibon, tama? Hindi rin po natin maiiwasan na may mga taong lilim, silong ba ang tawag? Silong, lilim sa ilalim ng puno. So ibig sabihin, habang nag-grow ka, may mga taong maa-attract ka sa buhay mo. Lalapit at lalapit po sa'yo, hihingi at hihingi po ng tulong sa'yo. Ganon din po ang fig tree. Kapag ito po ay nagbe-bear ng fruit at ng flowers, nakaka-attract po siya ng wasps and insects. At yung mga wasp po at insect, nakakatulong po siya sa pagpuproduce ng fruit ni fig tree. So sa atin pong pagmamature at pag-grow, may mga tao po talagang may inspire, may mga tao po talagang mabe-bless. Alam mo yon, parang gusto nila nakasama ka nila. Itong taong to, pag kasama ko to, parang bumabait ako. Diba? O, baka gustong mangutang. Joke lang. Pero maraming pong tao ang na-attract sa atin. Marami pong magtatanong at magtataka, ano bang meron sa taong to? Bakit grabe yung blessing sa kanya? Bakit grabe yung pasensya niya sa mga tao? Bakit hindi siya marunong magalit? Bakit ang galing niya sa trabaho? Bakit ang sipag nito? Bakit ang tiyaga niya? Dahil po sa buhay natin, dahil nakikita po yung fruit ni Lord sa atin, marami pong tao ang maa-attract. Halata po ang taong binabago ni Lord. Obvious po yun sa kanila. Halata po na sila ay lumalago. At ang totoong fruitfulness po, nakaka-attract po talaga siya ng tao. This means, dinesign din po tayo ni Lord to lead in our own way. We will lead in our own way. Kasi po, sa way of life po natin, nakakapag-lead na po tayo ng ibang tao, na-influence na po natin sila by the way that we live. Imposible po na walang taong kukopya at susunod sa atin kung nakikita po nila na may lumalago sa buhay natin. Okay? So ngayon po na nakapag-assess na tayo, pupunta na po tayo sa pinakamahalagang punto ng ating topic. Sasabihin ko po sanang dito po ako magbababad. 20 minutes na lang po ako. Ayan. So how can you achieve fruitfulness in your life? Excited po akong i-share. How can you achieve fruitfulness in your life? Ngayon, gusto niyo po ba maging fruitful? Ayan, ako po, gusto ko po. So, basahin po natin sabay-sabay John 15, 1-8. 1, 2, 3, go! Thank you po. So, manggagaling po dito lahat ng key para po tayo ay makapag-achieve ng fruitfulness sa buhay natin. Kailangan lang po natin buksan yung puso natin at tanggapin yung word po ni Lord. So, unang-una, paano po ba tayo makapag-achieve ng fruitfulness? Allow pruning in your life through training and correction. Kapag sinabi po nating He prunes that do bear fruit, ito po yung tinutukoy ko kanina. Ang mga ay pinuputulan para lalo po silang lumago. Tama po? Ayan, may mga nagtatanim po dito sa harap. Ayan. So, upang tayo po ay patuloy na lumago, patuloy din po talaga tayong pinuputulan ni Lord. Pinuprune po tayo ni Lord. Ganun po ang pag-aalaga sa halaman at ganun din po sa atin. So, kanina pinag-uusapan natin na patuloy tayong binabago, tama? Marami pong mga bagay na kailangan pong i-correct at i-rebuke si Lord sa atin at kailangan po natin siyang hayaang gawin yun. Kailangan po natin hayaan si Lord na baguhin tayo. Alam niyo po kung sino yung mga mabibilis lumago?
Alam niyo po, ang pinaka-mabibilis lumago ay yung mga taong kaya nilang aminin na meron pang mga mali sa kanila at willing po silang magpabago. Ang hirap pong lumago para sa isang tao na ma-pride. Pwede pong magaling ka, pero kahit anong galing mo at wala ka pong humility na aminin, Lord, may mali pa sa character ko. Lord, may mali pa sa attitude ko sa work. Lord, parang hindi pa po okay kung paano ko itrato tong mga taong to. Hanggat hindi mo yan kayang aminin, hanggat ibang tao pa rin ang sinisisi mo kung bakit hindi ka lumalago, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Kaya po ang mga tao na talagang willing, handa po silang makita yung kamalian sa sarili nila. Kailangan willing ka pong humingi ng tulong sa Panginoon at maniwala ka po, kapag hindi mo po yung ginawa, unti-unti ka pong mamamatay. Kakasisi mo sa ibang tao, kakabalik mo sa nakaraan mo, kakasabi mo na hindi kasi ito yung nangyari sa past ko eh. So, reasonable lang na maging ganito yung character ko ngayon. Mali! Kung nasa process po tayo ng sanctification, lahat yan binabago ni Lord. Ngayon, nasa sanctify lang yung mga tao na willing. Hindi kayang baguhin ni Lord yung mga taong hindi hihingi ng tulong. Hindi po niya kayang gawin. Kaya lahat po tayo ay didisiplinahin ni Lord. Masakit po i-prune, tama? Masakit kapag tinatanggalan. Masakit po pag tinatanggal niya po yung mga bagay na nakakapagpabagal sa atin. Masakit pag tinamaan yung pride mo. Masakit kapag alam mo, ego mo, dinidil talaga ni Lord. Masakit kapag alam mo, pinapakita sa'yo ni Lord na hanggang ngayon nagsa-self-pity ka pa rin. Masakit makita lahat ng yun. Pero mas masakit kung puputulin ka tapos itatapon ka sa apoy. Sa dulo. Ngayon pa lang, umamin na tayo na may mga mali pa sa atin at para tayo ay mag-grow, i-allow yung discipline na Lord na i-work what is within us. I-work out niya kung ano yung nasa loob para automatic po magbubunga talaga tayo. Okay? Kapag po maayos ang loob, diba? A good tree will bear a good fruit. Okay? So una po, allow pruning in your life. Magpatama po tayo kay Lord. Wag po tayo mahiyang umamin. Hine-encourage ko po ang lahat na gawin. Lagi po siyang part ng prayer ko kasi kuwari uuwi ako, Lord, sumimangot na naman ako nung ano. Ganun na. Kasi dati yung mga binabago sa'yo ni Lord, malalaki di ba? Ngayon subtle na hindi mo napapansin mga reaction ko. Yun. Parang, Lord, Lord, sorry, nagkamali na naman ako kanina kasi umiwi ako. Yung mga ganun na yung binabago sa'yo, that may awareness ka. Tapos dapat lagi kang willing umamin. Kasi wala pa sa ating perfect eh. Di ba? Wala pa talaga. At para mag-grow tayo, kailangan nating magpabago sa Kanya. So number 2, ito po, gusto ko pong magstay dito. Sabi niya, strive to remain constantly in the presence of God. So sabi po, remain in me as I remain in you. Manatili ka sa akin at mananatili din ako sa iyo. So ito pong buong parable na to, it speaks of our total dependence and need for connection to God. Hindi po pwedeng magbunga ang isang branch na wala naman po sa vine. Tinatapon po yun. Diba? Hindi po pwede magbunga ang isang tao na wala kay Lord. Ito pa, imposible. Paano mo gagawin yung bagay na pinapagawa ni Lord nang wala si Lord? Diba? Ina-expect natin mag-win. Gusto natin makita lahat ng fruit na to. Bira tayo ng bira, galaw tayo ng galaw. Pero pagdating sa relasyon natin, bagsak tayo. Baliktad. Alam niyo po, pag the more na nag-i-increase yung time natin kay God, yung totoong relasyon sa Kanya, yung pag-upo po sa prayer, madali na po yung ibang gawain. Hindi natin kailangan trabahuin yung presence ni Lord sa lugar. Hindi. Hindi natin kailangan trabahuin yung pagmamahal. Alam niyo po yung lagi tayong parang pilit natin, magmamahal ako, magdi-disciple ako. Yung pinipilit natin na ganun, automatic yan kapag umupo ka sa presence ni Lord. Yung pag-i-stay po natin ay ang laking part ng ministry natin kay Lord. Wala pong lalago kapag wala si Lord. Pwedeng meron, pero yung bunga hindi tumatagal. Diba? Sagutin na natin ang tawag ni Lord. Wala. Ayan. So we could not do anything of good value without God. Gusto ko po ito i-share sa inyo. Sorry po sa 10 minutes, prod. Ayan.
Ngayon taon ko po alam nyo, naririnig niyo na po yung apart from Him, we are nothing. Dahil lagi natin siya naririnig. Hindi ko po to, akala ko naintindihan ko siya. Dati, parang okay, apart from God, I am nothing. Kaya parte talaga si Lord ng, alam mo yun, priority ko talaga siya, para sa Kanya yung buhay ko, ganyan. Pero ibig sabihin nito sa akin ngayon ay iba na siya. Mas malalim na level in a way na hindi ko pala talaga kaya. Pag wala si God, hindi ko kayang magmahal. Ibig sabihin po, lahat ng nagagawa ko, na nakikita po ninyo, ay resulta lang din ng kung anong binibigay ni Lord sa akin. Kasi kung ako po yung natural na ako, magsasarili po ako. Hindi ko po kaya magsalita dito. Alam niyo po ba kung gaano ko katagal magsabi, Lord, hindi ko talaga kaya, pero sige, sabi mo eh. Ang tagal-tagal, ang dami pong mga moments sa buhay ko, sinasabi ko po sa inyo, wala po akong confidence. Pinabattle ko po yung tingin ko sa sarili ko palagi. Kaya ako po masasabi, at ito po, ako po ay literal na sadness. Kung wala po si Lord, yung akala na lahat extrovert ka, hindi po. May sarili po akong mundo. Hindi ko po gustong nakikisalamuha sa tao. Ang dami ko pong gustong batukan na mentee. Nasasabihin sa akin ni Lord, anak, mahalin mo. Habaan mo, pasensya mo. Ibig sabihin, hindi ko kaya maging mabuti kapag wala si Lord. Kaya tayo po ganun. Kapag wala po tayong relationship kay Lord, wala po talaga tayong kayang gawin. Ang dali para sa atin na bumalik sa dating tayo. Diba? Ang daling umiit ang ulo, ang daling magsalita laban sa kapwa, ang daling magmataas, ang daling ipagmayabang na mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. Not unless ma-realize mo, hindi talaga natin kaya. And even our church, we will only grow. We will only grow if we understand na ang tunay na kailangan po natin ay manatili sa presensya ni Lord. At mahalin po siya ng totoo. Vital po ang pag-a-abide. Again, wala pong branch ang mag-grow kapag hindi po connected sa source, hindi po connected sa vine. Okay? So, pangatlo po natin, continue to pursue your gift and calling. Continue to pursue your gift and calling. So, syempre, kung gusto po natin na maging fruitful, kailangan din po natin gawin yung pinapagawa ni Lord. So, hindi naman pwedeng panay-prayer ka na, Lord, make me fruitful. Pagdating sa discipleship, Lord, come on, let's just pray. Hindi siya pwedeng ganon. Kailangan po nating lumabas. We have to plant a seed. Tanim lang ng tanim. Wala po sa atin yung pagpapalago, pero kailangan natin magpagamit. Kailangan may magtatanim sa mga tao na nakapaligid sa atin, tama? Hindi po tayo yung magpapalago ng mga bagay na tinatanim natin. Again, lalago lang po yun kung tayo po ay nag-a-abide kay Lord. Kung patuloy po ang ating pananalangin at paghingi ng tulong sa Kanya. Pero tayo pong mga tao, ang goal po natin ay magpagamit. Kailangan magpagamit. Kailangan nasa ministry. Kailangan nagdi-disciple. Hindi po pwede mag-expect tayo na gagamitin tayo ni Lord, pero hindi po natin kaya mag-show up, hindi po natin kaya maging present, hindi natin kaya mag-effort. Kailangan po siya. Kailangan mong gawin kung ano po yung binigay. At kung tinawag ka para tumugtog, do it well. Para may mga taong mabago ang buhay, worship pa lang. Alam mo, pangatawanan mong maingge. Kung tinawag ka ni Lord magtrabaho, edi do your work well. At i-influence mo yung mga tao na nandun sa workplace. Diba? If you are called na mag-IT, kumanta, sumayaw, gawin mo siya, do your best. Magpagamit ka sa mga area na yun. Kasi si Lord po ang magpapalago. Kailangan lang natin magpagamit. Kailangan po nating present. Pang-apat po, continuous obedience to the Word of God. Continuous obedience to the Word of God. So sabi po sa Mark 4:20, dalawa na lang po ito. Those are the ones on whom seed was sown on the good soil, and they hear the word and accept it and bear fruit 30, 60, and 100-fold. So sabi po dito, kung sino po ang good soil, nakatanggap po nung tinanim sa atin, kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos at ginawa talaga natin siya, imposible po na hindi po tayo magbunga. So, kinonect po ito sa idea of abiding in Him. Kapag nag-a-abide po tayo kay Lord, nag-a-abide din po tayo sa Word niya.
Okay? So ito po, lahat po ng naririnig nyo sa Sunday worship service, sa life group, sa devotion ninyo, pag hindi nyo in-apply pala ninyo, imposible na. Imposibleng walang magbunga. Kaya lang, minsan mahirap talaga. Pag sinabi ni Lord, let go. Tapos hintayin mong magbunga. Pag sinabi ni Lord, commit. Pag sinabi ni Lord, endure, hintayin mong magbunga. Sigurado kapag sinunod mo yon, the word of God will not return void. And as we receive it faithfully at ginawa po natin siya na maayos, magbubunga po ito. And lastly, increase your influence by making a positive impact on others. Increase your influence by making a positive impact on others. Kung gusto po natin na lumago, gusto po natin maging fruitful, impluwensyahan mo na lahat ng pwede mong impluwensyahan. Make a positive impact on others. Hindi agad kailangan na sinesharan natin, pero by how we live our life, nakikita po ang Diyos sa atin. But again, lahat po tayo dito ay tinawag to go and make disciples. Sabi po sa John 15:16-17, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. This I command you, that you love one another. So ito po yung last point natin. Habang lumalago po yung pagmamahal ni Lord sa atin, imposible po na hindi po siya mag-bear ng fruit ng discipleship. Totoo po yun. Imposibleng hindi ka pong mag-invite. Tama? Nagmamahal ka na eh. Ang pag-win po at pagdi-disciple ay resulta po ng pusong tinuruan ni Lord magmahal. Kasi nararanasan mo, hindi mo po mapigilan na lumago yung puso mo na umabot ng iba. Di ba po ang puno, kapag lumalago, hindi mapigilan? Pati po pader, binabangga niyan. Meron po akong napicturean noon eh. Nagulat ako, as in, isang maliit na puwang lang yung pader, napasok siya ng isang puno. Pero maliit pa lang yung puno. Pero sabi ko, ganun pala no, hindi mo mapigilin mag-grow yung isang bagay kahit na pader titibagin yan. At ang tao po na pinuno ng pagmamahal ni Lord, imposibleng hindi magmahal, mag-alaga at magbahagi ng salita niya sa iba. Prutas po ng totoong taong may tunay na pag-ibig, ay marami din pong ibang tao ang nababago sa ngalan po ng Panginoon. Kung gusto po talaga natin mag-grow, kailangan natin mag-commit sa discipleship. Hindi kailangan grupo agad. Pero kailangan mo lang mag-decide, Lord, gusto ko mag-multiply. Gusto ko merong ibang makaranas ng pagmamahal na meron ako, kahit pa isa-isa, kahit dalawa. It is only by discipleship and leadership that we will lead to multiplication. Kailangan po natin siyang gawin. Ngayon, ito po yung warning. If we are unfruitful, God will deal with us. If we are unfruitful, God will deal with us. Kasi yun po yung design niya sa atin eh. Dinesign po tayo para mag-bear ng fruit. Ngayon, kung hindi po tayo magiging fruitful, haharap po tayo kay Lord sa huli. Sabi po sa Luke 13:8-9, Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. So invite ko po ang lahat na manalangin. Tayo po ay tatayo. Pikit po tayong lahat. Kung gusto po talaga nating lumago, kung meron pong mga bagay na pinapakita ang Lord sa atin, na nagpapabagal po ng paglago natin, surrender it to Him. Kung ang nagpapabagal ng paglago mo ay comfort, selfishness, o sin, surrender it to Him.
Allow God to change your heart. Allow God to prune you. Tanggalin yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo. Even your character, your attitude, your mindset. O maaaring your ambitions, your goals. Allow Him to prune you right now. Just decide, Lord, gusto ko pong lumago. Gusto ko pong lumago, Panginoon. Gusto ko pong magpagamit sa'yo. So, Lord, I surrender the sin that easily entangles, Lord. Mga bagay na pumipigil po sa akin, mga mindset, Lord, comfort and dreams. And I give them all to you. And as we surrender, isa lang po hihilingin ko sa inyo ngayon, church. Aamin ka lang. Lord, hindi ko po kayang lumago nang wala ka sa buhay ko. Aaminin mo lang. Kailangan po kita, Lord, para po magawa kong magmahal. Para magawa ko pong i-surrender, Lord, yung mga bagay na hindi mo gusto. Lord, kailangan ko po yung grasya mo, God. Just come to Him and decide that you will remain. Enter His presence again. Magagawa po natin yon in humility and honesty. Will you start praying? If you have disconnected from God, God is giving you the chance to come back. Come on, pray. Lord, help me understand na hindi ko po kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko po kayang lumago, mag-alaga. Hindi ko po kayang gampanan yung pagkakatawag mo sa akin, Panginoon, nang wala ka. Lord, so in order for me to bear fruit, God, help me see the importance of remaining in you. That I need you, Lord, constantly in my life. Help me be dependent again in you, Lord. Maniwala ako, God, na ikaw ang magpapalago. Kailangan ko lang isuko ang buhay ko, Lord. Kailangan ko lang lumapit at magtiwala sa'yo. And you will be a consuming fire, God. You will consume every broken part of me. You will consume every sin, Lord. At ikaw din po ang magko-consume sa akin. That will lead, God, to a heart that is passionate, Lord, to win souls, God. A heart that is passionate, Lord, to love other people. To bear fruit, God, that will last. Come on, desire.
And if you understand that you need God, can you raise your hand? Just ask, Lord, pour your Spirit on me, God. Ikaw po ang mag-empower sa akin, Lord, na gawin ang pinapagawa mo, Panginoon. Punuin mo po ako ng presensya mo, ng pag-ibig mo, Lord, para sa ibang tao. Gagamitin mo po ako sa office, sa workplace, Lord, sa campus, sa community, God. Gamitin mo kung saan dinadalaan pa ako, Panginoon. At nawa makita ka sa akin. So as you raise your hand, Holy Spirit, we ask, Lord, fill us, God, with your presence. Consume us, Lord, right now. Consume us, Lord, right now. Consume us. Panginoon, kailangan ka po namin, God, sa buhay namin. Para ma-fulfill po ang pinapagawa mo. Panginoon, kailangan ka po ng aming simbahan, God. Lord, be with us, Lord, sa lahat po ng mga pinapagawa mo, Lord. Be with us, Lord, in our daily life. At hayaan mo po na mag-reflect sa bawat isa, Panginoon. Na kami po ay mga disipulo, God, na nagre-remain po sa iyo. May you be seen in us, Lord. May others feel your presence through us, God. May we set as an example, Lord, to everyone. May we be a vessel of your love to this generation. Mahal ka po namin, Lord. Lahat po ay sa'yo, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Hansky, for this powerful message from our God. So, grabe po, no? Grabe yung naging message ng Lord sa atin. And I believe po, no, na yung mga binanggit po kanina, naranasan po natin yon, na meron po sa atin dito, inaalaw po yung pruning ng Lord. May mga bagay na tinatanggal po yung Lord sa buhay natin ngayon na mahirap pong bitawan. Ang hirap bitawan para sa atin. Pero, ayun po, magtiwala tayo sa process na ginagawa ng Lord sa buhay natin para magkaroon po tayo ng bunga. Makita po sa atin yung bunga ng ginagawa ng Lord. And ako po habang nakikinig kanina, sobrang nakaka-relate po ako kasi nung sinabi po ni Pastora kanina na endure, yung salitang yun po, parang 2 weeks po siyang nire-remind sa akin ng Lord. Halos araw-araw nire-remind sa akin ng Lord yon. And yung pinakalas na sinabi niya sa akin is trust in Him. So naniniwala po ako na yung mga nangyayari po ngayon sa buhay ko, yung mga bagay na hindi naman halata sa itsura natin, di ba? Lahat po ng yon may purpose ang Lord kung bakit po yun ginagawa sa buhay natin. So again, naway marami po tayong natutunan and hindi lamang po ito manatili ng saglit lamang, no? Talagang tumagal po ito sa puso't isipan natin. And excited na po ba kayo sa ating susunod na bahagi ng programang ito? Handa na po ba ang lahat? Ayan. So dahil tapos na po tayo sa isang powerful message of God, dadiretso na po tayo sa ating exciting part. Ay, parang walang masaya sa exciting part. Masaya po ba tayo sa exciting part? Ayan. So, ayan po. Do you know that God loves a cheerful giver po? Naniniwala po ba kayong God loves a cheerful giver? Ay, yes, ayan. So sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8,
Ayan po. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Grabe. Ayan. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, ayan na, hindi po galing sa akin yan. Sabi ng Lord, God loves a cheerful giver. So, in my journey with Christ po, I once experienced na ilimit yung sarili ko na magbigay ng higit pa sa kaya kong ibigay. May mga pagkakataon na natatakot kasi ako na, Lord, baka wala na akong gastusin bukas. O di ba, kaya hindi na ako aabot next week. Kasi, limitado lang din yung resources na meron ako. Lalo na nung estudyante pa lang ako. Pero grabe po yung ginawa ng Lord sa buhay ko. Hindi niya po hinayaan. He never failed to amaze me po. Grabe po yung naging provision ng Lord sa buhay ko from the moment na makarating po ako dito, ma-invite po ako dito, ma-experience ang retreat, ang youth camp, na hindi ako naglabas ng pera. Kumbaga galing din talaga sa pagbibigay ng mula sa ibang tao. The Lord supported me and my family in my last year in college. He surrounded me with cheerful givers po na tumulong sa akin to survive my OJT season at magkaroon ng graduation pictorial na isa sa inaasam ko bilang isang graduating student that time po. And ayun, isa sa pinakamaraming pagkakataon na hindi ko makakalimutan na kumilos ang Lord sa buhay ko. Kaya ngayon that I am already working po, I make sure na maibalik sa Lord ang aking giving. Hindi niya ito kailangan, sobrang liit lang ng giving ko kumpara sa mga bagay na kaya niyang ibigay o binigay niya na sa akin. Pero naniniwala po akong gagamitin ng Lord ang mga bagay nito o yung giving natin para sa mas marami pang babaguhing buhay. And I know that we may have different stories po kung paano nagbibigay ang Lord sa buhay natin. At nakikita ko po, sabik na po ang mga tao, ayan, nasasabik na po kayo para magbigay rin ng papuri at pasasalamat through our giving. So, I invite everyone po to bow our heads and let us pray po. Yes, Heavenly Father, Lord God, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. Lord God, maraming salamat Panginoon sa mensahe mo sa amin sa araw nito. Maraming salamat din po Lord God sa resources Panginoon, sa provisions na patuloy niyo pong dinadala sa buhay namin. Thank you Lord God kasi never niyo po kaming pinabayaan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon Lord God na kinakailangan namin ng tulong mo, nariyan ka. At nagpapadala ka ng tulong Lord God in your ways Panginoon. So Lord, we pray Panginoon na bigyan niyo po kami ng pusong masayang magbibigay Panginoon dahil alam namin Lord God may patutunguhan po ang mga ito. And Lord, ito pong bahalaga na ito Panginoon ay maliit pa Lord God, higit kumpara dun Lord God sa binibigay niyo po sa amin. And I pray Lord God, marami po Lord God yung matulungan ng halagang maibibigay po namin. So Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan Lord God ng capacity pa Lord God to give Panginoon. And tinatas ko na po ang lahat ng ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So Wire Rockers, let us give po. So meron po tayong basket na dadalhin ng ating mga ushers dito sa harapan. So sa gilid po ng inyong mga upuan, meron po tayong mga envelopes and may mga papel po dyan na maaari nating sulatan ng ating giving. So for our new friends po, you are not required to give po. Pero kung kayo po ay na-touch ng Lord o na-touch dun sa ating narinig sa araw ito, you may give po. Ayan. So for our online giving details, we have the following po. So BPI, name Wire Christian Assembly Inc., account number 1921-119646. So, meron din po tayong for tithes and offering GCash account, name under Catalina Tulay, account number 0966-213-6727, and another GCash for name Stella Marie Plazo po, 0966-653 and 6630. So, meron din po tayong hiwalay na bank account for our mission fund. So, under Wire Christian Assembly Inc., account number 00427-1000591, and we are only
do have GCash account po for our mission fund named Joy Marie Reyes under the account number 0906-579-2622 and another GCash account kay Ate Catalina Tulay for 0966-213-6727. So wag po nating kalimutan na mag-send ng ating screenshot sa ating Central Finance Wire Messenger for proper monitoring po. So, ayan po. Maraming salamat po muli sa pagbibigay natin. So, ngayon dadako naman po tayo sa ating announcements. Ayan. Ready na po ba? Ayan. For our first announcement, Moments of Change po, Youth Edition! Ayan. So, ito po ay gaganapin sa July 28 from 1 p.m. to 2:30 p.m. sa Ibis Style Manila, Araneta City. And, ayan, July 2018 po, NCR Joint Sunday Worship Celebration. Okay, after po yan ng Moments of Change. So, from 3 p.m. to 5 p.m. naman po, same place po, Ibis Style, Manila, Araneta City. So, for our journey schedule, live retreat. Sino po ba dito excited na sa live retreat? Ayan, yung live retreat po natin ay gaganapin pa rin sa Wyrock Horticultural Farm, Amadeo, Cavite, sa July 27 and 28. So, continuously, we should pray for them po no, sa mga delegates natin para wala pong maging hadlang doon sa pagbabagong ibibigay ng Lord sa buhay nila. And for our next announcement po, ayan, Wyrock Parents and Couples Together as One Complimentary Mass Wedding. So, ito po ay gaganapin on September, first week of September 2024. Ayan, kung sino man po yung mga nais. Ayan, last day na po ng registration today. And to register po, please see our Wyrock Christian Assembly official page. And up until today na lang po yung registration. So for more information po, please contact Pastora J. Antar. Nandito po siya ngayon. And pwede niyo rin pong tawagan yung number na nasa screen natin. So, we also call for volunteer and sponsors po. So, we are building a dream team who will help us to make a dream wedding come true for our fellow couples who wish to tie the knot on our very first mass wedding. So, para sa mga nais po na mag-register as volunteers or sponsors po, you can register on the link provided in our Wyrock Christian Assembly official Facebook page. So, together, let us walk them around the aisle to be as one. So, maraming salamat po. Meron pa po ba? Okay, thank you po. So, ngayon po, I know na lahat po tayo ay nakatanggap ng ating mensahe mula sa ating Panginoon. And alam ko rin po na na-encounter natin ng Lord. Tama po ba? Yes, ayan. Kaya naman po, let's end this service with a prayer and pray for our giving as well. And I also encourage everyone to stand up po. Ayan. Let us stand up and let us dwell in the holy presence of our God. So, yes, Heavenly Father, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Holy Spirit, hallelujah, Father. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa morning service, Lord God, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, for your words, Panginoon, for your reminders, Lord God, for your instructions, Panginoon, kung paano po kami magiging fruitful, Panginoon, and kung paano makikita sa amin yung fruits, Lord God, na magagawa po namin ito, Lord God, sa pamamagitan lang, Lord God, ng patuloy na pananampalataya sa ng pagsama sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo po kaming turuan na magpatama, Panginoon. Turuan niyo po kami, Lord God, na sumunod. Turuan niyo po kami, Lord God, na magmahal pa, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na hindi sapat yung kakayahan namin, Panginoon, para mag-bear ng fruits, Lord God, dahil ikaw po mismo ang magbibigay nito, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon.
And today, Panginoon, as we end this service, Panginoon, I pray na patuloy nyo lamang pong bigyan, Lord God, ng provision, Lord God, ang bawat isa, ng protection, Lord God. Alam po namin, Lord God, na sa journey po namin, Panginoon, patuloy rin po kaming hahadlangan ng kalaban. But we believe, Lord God, na kasama po namin kayo sa journey na ito. And Lord, we also pray for our giving, Panginoon. Salamat, Lord God, sa provision na ibinigay mo, Lord God. Thank you for the capacity, Panginoon, na ibinigay niyo sa bawat isa para maibalik, Lord God, yung nararapat at deserve mo, Panginoon. Lord, we pray na patuloy niyo pa pong bigyan ng kakayahan ng bawat isa na mas magbigay pa, Panginoon. And para sa mga hindi pa po kaya, Lord God, or nahihirapan, Lord God, na magbigay. Kayo po yung magbukas ng kanilang puso, ng kanilang isipan, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, na magpagamit sila sa inyo, Lord God, sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat, Lord God, ng blessings, sa lahat, Lord God, ng paggabay mo. And ang lahat ng ito po ay tinataas na po namin sa matamis mong pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Come on, church. Let us end our service with praise and thanksgiving to God. Come on, let's worship the Lord. Let's sing to God. Lord, do it again. Do it again. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again. Do it again, Jesus. Whoa. You can do all things. You can do all things. Heal every sickness, free every captive. You can do all things. Restore what is broken, blind as you open. The mountains melt like wax before you, God. Oh, so let all the earth rejoice in who you are. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again, God, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, God, do it again. Lord, we believe for more. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. Do it again, everything we've seen and more. Do it again, God, do it again. Lord, we believe for more. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, God, do it again. Lord, we believe for more. So do it again. Oh, do it again. We praise you, Lord. Lord, we believe that you will do it again and you will do greater things, Panginoon. Lord God, throughout this year, Panginoon, we believe it and we declare it, Lord God. We are excited, Panginoon, for the fruitfulness, Panginoon, na ibibigay mo sa amin at sa simbahan na ito, Panginoon. Nawa, makita namin ang bawat isa sa amin, Lord, na talagang lumalago ng dahil sa iyo, Lord God. We praise you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Ayan po, alam ko po
na bless tayo ng Panginoon sa araw na to. Kaya sana po manatili po tayo for 15 minutes po for our discussion group with our PCG po. Maraming salamat po ulit and God bless everyone.